Hi guys, ba't man lapit ang camera naman? Hi guys, it's me. Pangit ng buhok ko. Boss Fallen, okay? May mga sasabihin ako sa inyo. Ito, random vlogs lang to. Hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali kasi nga una-una sa tattoo ko, okay? At parang gusto ko pa rin siyang itry na magpa-laser tattoo. At I will try na eto muna, I'm gonna try this na ipatanggal. At titignan ko yung kasabi nila sobrang sakit daw and yan. Ewan ko, kasi ako yung tipong tao na if hindi ako masyadong nakikinig sa ibang tao, na sabi niya masakit yan, baka hindi mo ituloy yung ibang session, ganyan. Ako hindi ako nakikinig. Meron kasi akong attitude na hindi ako masyadong nakikinig sa ibang tao hanggat di ko na-experience or naramdaman mismo sa sarili ko kung gaano siya sakit, ano yung pain. Sabi nga nila, masakit nga daw, pero paano ko may experience yun? Paano ko masasabi kung masakit kung hindi ko pa nararamdaman? Yun yung personality ko. Hindi ako nakikinig sa ibang tao hanggat di ko na-experience mismo sa sarili ko. Kaya sa Sunday, kailangan ko na mapapa-laser to. Nagpa-schedule na ako sa Cinderella ng tattoo removal. Pero ilang session pa to eh. Kailangan ko siyang tanggalin, guys. Sobrang hindi siya nag-aano sa utak ko. Like, hindi siya nagiging satisfy hindi siya nagiging satisfied sa mga sinasabi ng ibang tao na wag na lang, sayang, ano pa ba sinasabi nila, maganda naman. Kaso, madali lang sabihin yon sa ibang tao, pero mismo sa akin, sa back of my mind, nahihirapan din ako na minsan iniisip ko, I wanted na next year na magbago and maging malinis na yung katawan ko. Sabi naman nila na dapat naisip mo pa yan noon pa lang bago ka nagpatato. Which is, hindi naman talaga may isip ng ganung bagay na ganung sitwasyon hanggat di mo nararamdaman. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin sa tao na dapat inisip mo na yan bago ka nagpatato. So, paano ko may isip yung isang bagay kung hindi ko pa nararamdaman? So, ngayon na nararamdaman ko na, na-experience ko na, that's the time na I wanted to remove all my tattoo in life. Kasi I wanted na maging malinis na ulit. Na-experience ko na magkaroon ng tattoo. Ngayon, nung nag-trigger na siya na okay, satisfied na ako, gusto ko na siyang patanggal. Okay, ngayon nagpapaputi ako. So, bakit hindi ko na i-take yung advantage na to na ililinisin na rin yung balat ko. Then, sabi doon nila magkaka-keloids. Pero meron namang treatment kasi sa keloids. Pwede rin siyang mawala. Okay? So, pag nagka-keloids man, edi after ng tattoo na lang na poproblemahin ko lang yung keloids after matanggal yung tattoo ko, na meron naman treatment daw sa mga keloids, pwede naman siyang mawala totally na feel mo na wala nangyari sa skin mo. So, ganun. So, siguro aabuti ito ng 2 years habang inaayos ko yung career ko. Nag-aayos na rin ako ng katawan ko. So nililinis ko na ulit. And yun, about sa tattoo yun. Then, next naman, hindi ako makatulog. Okay, hindi rin ako makatulog ngayon dahil nga sa nangyayari sa career ko ngayon. Well, in good terms naman, in good ways. Kasi nga, lahat na ng social media ko nabuboost, namamonetize. Then, yung YouTube channel ko, like, nasa 45 watch hour na lang. Mamamonetize na ako. So, hindi na ako nakakatulog. Laging nang nakikita sa mga Facebook ko, yung mga bahay, kotse, alam mo yung business. So,
lalo hindi ako nakakatulog. Kasi nga, pag tungkol talaga sa pangarap, talagang sobrang ko talaga, baliw na baliw talaga ako na para makuha ko lang siya. Kaya, kaya yun, at tingnan mo ng oras na, 3:00 na ata ng umaga, nandito pa rin ako, gising na gising. Gising na gising, man. At, ewan ko, nag-iiba na ata yung schedule ko rin. Napapansin nyo, every time nagla-live ako mga around 6 na 7 p.m. na nagla-live ako sa TikTok kasi nag-a-adjust rin ako ng live, ng oras para ma-maximize ko lahat ng social media ko. So, mga around 6 p.m. to 8 p.m. dyan nagla-live ako sa TikTok. Then, 8 p.m. or 9 p.m. or hanggang 12, nasa live ako sa YouTube. Sabay na yon sa Facebook. Sabay yung dalawa na yon. Kasi yung Facebook, sige, ito lang kasi yan eh. Plano ko siya dati pa, okay? Ngayon lang siya nangyayari. Ang Facebook ko, more on promotion, endorsement, pagpo-post. And basta more on promotion talaga siya. Then yung TikTok naman, more on engagement ang ginagawa ko sa TikTok para mas makilala ka pa ng ibang tao kasi alam mo naman ang mga tao nasa TikTok. So more engagement siya, more on fame para sumikat ka pa. So then sa YouTube naman, more on income na siya. Kaya yun, talaga sobrang laki daw ng income sa YouTube. Parang 70% ata sa creator. Tapos 30% sa YouTube. So ganun ang hatian ng YouTube. Kaya sobrang malaki pwede mong kitain sa YouTube channels. Kaya ngayon, road to 10,000 or 9,000. 9,000 na tayo sa YouTube and 45 watcher na lang tayo sa YouTube. Konting-konti lang yon. Inabot ako ng 4 years. 4 years siya. 4 years ko siyang chinaga. And, ayun, malapit na tayo sa dulo ng YouTube na parang kumita na rin. Lalo na pag na-monetize na yung YouTube, feeling ko mababaliw na ako. Kasi nga, nandun na eh. Pera na yun eh. So, nandun na yung pera, tatrabahuhin mo na lang. Nandun na yung pangarap mo. Kailangan mo lang pagsikapan or kailangan mo nang lagyan ng sipag. At I'm really excited. Tapos, pakonti-konti after ng YouTube mag-iipon na rin tayo for the business. Kasi nga, sa mga bago, isa po akong entrepreneurship. Yun po yung tinapos ko. Isa po akong entrepreneur business. So, meron akong plano talaga mag-start ng own business. Kasi alam ko naman na pag nasa itaas na ako ng tagumpay, kailangan ko ng stable na income. Kailangan ko makapag-invest na agad sa business. Hanggat na andito pa ako sa stage na umaangat ko, I need to secure myself for the future. And syempre, nandun na rin yung sasakyan. At syempre, soon, bahay. Plano ko talaga bago mag-30 years old, wala na ako dito sa bahay nila mama. So, bago mag-30, kailangan nakapagpundar na ako. And may sarili na akong bahay. Kasi hindi ako pwedeng dito lang ako sa bahay eh. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong bumukod. Hindi ako pwede laging nandito lang sa bahay ni mama. At I wanted na maging independent talaga totally. 100%. Kahit single ako. Yeah, sa mga hindi pa alam, single po ako since 5 years na ata. Nag-focus muna ako sa career ko ngayon para pag okay na, kung bibigyan man tayo, at least wala na masyadong problema. Ano pa? Kung ano na lang sinasabi ko na lang dito, share ko na lang eh. So, yun nga, yun na yung mga schedule ko. And di ko alam kung makapag-vlog ako bukas or makapag-live. Kung napapanood nyo ito, Friday na to eh. Uwi kasi mga relatives ko, so baka busy ako ng Saturday. Yeah, busy ako ng Friday, Saturday.
Sunday, nasa Cinderella ako eh. So, mayroon akong brand na pinopromote niya na Cinderella. So, baka Sunday pa ako makapag-update ulit sa inyo. Ayun lang, na-share ko lang naman sa inyo to and I hope na makadagdag to sa watch hour na iniipon natin. Kasi nga 45 na lang. At, nga pala next year, at yung mga ginagawa kong mga content, iba, sinasabi ko sa inyo, everyday, nakaka 20 contents ako or 30, ganon. Depende sa mood. Or maraming trending na music sa TikTok. Nakaka 30 or 15, 20 videos ako a day sa YouTube, ay sa TikTok. Yung ganon ako kasipag. Everyday yun Then, pinopost siya sa Reels, sa social media. Then, nagbablog pa ako. Nag-i-edit. Nagla-live. Alam mo yun? So, tatlo live ko. YouTube, Facebook, TikTok. At, itatry ko next year na, yun nga, pinapatayo na nila ako eh. So, inaayos ko na. For sure, eto na, iaayusin ko na yung playroom ko para makatayo ako sa inyo, sa harap ng camera. Kasi ngayon, hindi pa siya masyado totally naayos dahil nga yung computer ko na andoon, nakaharang. So, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung desktop para makatayo ako doon sa kung saan man nakalagay yung computer ko. Yeah, pero next January, tatayo na ako. Yun naman talaga plano ko, na humarap sa yung nakatayo. And sa mga nagsasabi, yes, may paa ako, pero tinatamad kasi ako tumayo pag nagko-content. Kasi pwede naman umupo. Ewan ko, tamad kasi akong tao eh. Siguro yun yung advantage sa aming mga tamad. Siguro merong advantage at disadvantage bilang tamad ka na tao. Kasi pag tamad kang tao, nakakagawa ka ng ibang way para mapadali yung sitwasyon mo. Ganon kami, okay? Sa sobrang tamad namin, nakakagawa kami ng ibang solusyon para magawa namin yung isang bagay na hindi naman required ng energy mo, kailangan mong i-invest. So, yun, kaya nakaupo lang ako, magko-content, nagpapakyut. And yeah, ina-enjoy ko na lang to, yung mga natitirang month. And magpapasko na. I'm really excited rin sa Pasko kasi nga nag-iipon kami ng iPhone. Which is, hindi ko pa masabi kung mabibili ko siya December. Kasi sobrang laki pa ng iipunin pa namin. Medyo mabigat-bigat pa. And yeah, malay mo, pag hindi ko siya nabili ng December, baka January ko na siya mabibili or February. Pero okay lang naman yun. So, hindi man ako masyado nagmamadali. Material na bagay lang naman yun. So, yeah. So, yun lang. At sana enjoy kayo sa aking pakikinig. At I hope na someday na makapagpasaya na ako sa mga barangay. Yun talaga pinaka-peak ng aking dream as a content creator na makapag-live outside habang meron tayong program sa barangay na nakapagpasaya tayo ng mga tao na nangangailangan. And ayun, I hope soon magagawa ko yun. And alam ko naman sa sarili ko magagawa ko yun eh. Kasi hindi man ako titigil hanggat hindi ko nagagawa yung isang bagay na gusto ko. Ganun ako. Hindi ko siya bibitawan hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. Lalo na pagpangarap ang pinag-uusapan. Kahit matagal pa yan or sobrang abuti ng taon, ang importante, makukuha ko siya. Ganun ako ka-dedicate sa mga dreams ko. And yeah. So yun lang yun. At wala nang edit to. Baala na. Post agad to. Post agad to. So thank you so much po again. My name is Boss Wallen. I'm a content creator and a host and traveler and also in short, public figure. And I hope I'll see you soon. I'll see you around. Thank you for supporting me. And yeah. Welcome to the good life.